Maayong udto mga kapaglaom, among mga pag-abi-abi kaninyo dinhi sa programa nga maghatod sa pinakalabas nga mga kalihukan sa kapukuran sa lawak sa teritoryo sa hiniusang puwersa sa Southwestern Philippine Union Conference ug Southeastern Philippine Union Mission. Karon, petsa 8 sa bulan sa Pebrero, tuig 2025. Among ihatod diha kaninyo ang mga pinakalabas nga balita nga nagsabwag og kamatuoran ug nagdalaw dagong paglaom. Uban ang pwersa sa katawan sa Diyos. Kininyong kapaglaom, Daniel Capon. Kami magatutok sa matag kalihukan nga magdala kanato sa pagdaig sa kaayo sa atong Ginoo ug maghatod kanato sa pagilasyang gahom sa atong kinabuhi. Kini si Analiza La Victoria. Uguban kita sa pagsaksi sa atong kalampusan niini nga semana. Dinhi sa Mispa Live News and Commentary. Alang sa mga balita nga nagdala og buhing paglaom. Mga lideres sa iglesia sa Southern Mindanao Mission nagtapok alang sa malampuson nga Harvest 2025 Orientation ug Officers Convention. Adventist Medical Center Iligan nagpahigayon og white coat ceremony for doctors ug department heads donning and commitment service. North Central Mindanao Conference nagpahigayon og second moral recovery camp sa Pedro Oloy and Roa Senior High School, Cagayan de Oro. Kini ug uban pang mga balita atong atangan din lang sa Mispa Live News and Commentary. Live gikan sa buhatan sa Hope Channel South Philippines. Kini ang Mispa Live News and Commentary. Alang sa atong unang balita. Sa tinguha sa atong iglesia karon tuig 2025 mao ang pagpaligon sa Harvest 2025 nga usa ka tuig nga inisyatibo sa Southern Asia Pacific Division. Busa ang mga lideres sa Southern Mindanao Mission nagtapok alang sa malampuson nga Harvest 2025 pinaagi sa Orientation ug Officers Convention. Aniya si kapaglaom Laika Atienza alang sa report. Ang unom ka oras nga biyahe dili babag sa administrasyon sang Southern Mindanao Mission kakung sa diin naghiwat sa Officers Convention and Harvest Orientation 2025 sa munisipalidad sang Libak Pebrero 2, 2025. Ang mga church officers kag district leaders sang distrito sang Libak ketodak kalamansig kag palingbang sang Sector 11 ginhatagan sang kahigayunan nga magtuon kag magpasalamat sa Ginoo para sa makatungdanan nila sa simbahan. Ang tanang mga administrators, mga directors sa buhatan sa Southern Mindanao Mission naghugpong ug nag-adto sa matag binyo aron nga mahatod gyud ang mga sinsilyo nga mga instruction nga gilons nato karong tuiga aron nga ang atong mga kaigsunan mapasayon lang sa ilaha ang mga ginbuhaton ug ma-deliver usab nato ang ato ang direksyon karong tuig 2025. Nagpasalamat yun kaayo mi nga karon nakahimo mi pag-attend dinhi para ma-refresh ang among nga tanan nga mga katungdanan nga diin na stuck na ang among mga knowledge pero karon na refresh gyud mi. Salamat yun mi kay mi sa taga-mission nga naghimo sila sa pagtudlo ulit sa amo mahitungod sa Church Convention Officer sa Harvest 2025. Ang mga kaigsunan nangani sila ang tanan nga mga church officer aron sila madasig sa mao nga katungdanan nga ila gyud mabati nga ang Harvest 25 ila kining maaplikar sa matag iglesia diin sila nahimutang. Matag sa among giauhag. Take part. Please join us. Harvest 2025 alang sa Southern Mindanao Mission. Come one, come all. Join everyone, participate. Let's join the Harvest 2025 dinhi sa teritoryo sa Southern Mindanao Mission. Ini nagserbi isa ka pahinumdom nga bilang mga lider kinahanglan naton ipakita ang paglaom kag gugma ni Ginoong Hesus sa aton bulahaton. Gikan diri sa probinsya sang Sultan Kudarat, kini si Laika Atienza reporting for Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat kapaglaom Laika ug padayon sa kadasig Southern Mindanao Mission. Anhita sa North Central Mindanao Conference. Usa ka pinasahing moral recovery camp ang gipahigayon sa Kanituan, Cagayan de Oro. Ang detalye ay kasaysay ni kapaglaom Daniela Jean Canubas.
Building character, creating change. Mao kini ang tema sa gipahigayon nga Moral Recovery Camp sa Pedro Oloy and Roa Senior National High School. Ipangunahan kini sa atong madasigon nga Master Guides and Master Guides aspirants nga nahisakop sa North Central Mindanao Conference alang sa pagbahat sa mga maayong buluhaton as a good example to one another. Mga aktibidades o mga lecture nga makapaligon sa atong physical, mental, emotional o ginabi na sa atong espirituhanong pagtuo. Mga kaigsunan, ang akong paabot sa aning nga programa sa Moral Recovery Program sa ato Youth Department diri sa North Central Mindanao Conference. Usa kini ka maayo nga programa alang sa mga batanon. Gihimo kini nga camping style o gani ato mga batanon aduna sila makatunan niini nga mga programa sa ilahang kaugalingon nga pagkinabuhi ingon nga batanon. With our partners, una ko magpasalamat because the time and effort were given. Full time and effort, full force pagyud siya nga nag-ani dinhi. And then I could see that the facilitators were also, I know they're also learning from some of the problems, no, minor mistakes, but because there are elders, no, mga facilitators pod nga mga mas experienced pa, those problems are well taken care of. And I'm so thankful because I know being a facilitator is not just a easy job. Even sleep, wala na nila na enjoy. We're so thankful for that. Working on the third moral recovery campaign also needs a lot of time, effort, and a lot of hands that would work on the completion. It may not be perfect, every year may not be perfect, but I guess every year is a lesson to learn. Maybe we could enhance this by putting more effort, especially sa teachers, putting more effort on the technical working group. Makaingon ko nga mas better ang second kay mas naka-prepare me o ang counselor is naa sa among mga senior high school, which is also ma-learn nila kay sila ang graduating pa gawas sa among school. After that, we want to thank kung kinsa man ang naglikod aning Moral Recovery Camp kay I will know that this will play a very big part in our future. Magkaiusa kita diha sa Ginoo uban sa gugma o kalinaw. Kini inyong ubos sa higala Daniela Jane Canubas gikan sa North Central Mindanao Conference Advent Media alang sa MISPA Live News and Commentary. Kudos sa mga kabatanunan nga nagmadasigon alang sa buhat sa Ginoo, maingon man ang nagdumala usab nini nga programa. Anhita mga igsuon sa dapit sa Bukidnon, bagong departamento sa Central Mindanao Mission giorganisar. Aniyang detalye. Dako ang kalipay sa pagkatukod sa Adventist Possibility Ministry Task Force, usa ka bagong departamento sa misyon nga nagtinguha sa pagserbisyo ug pagpaabot sa gugma sa Dios ngadto sa komunidad. Ubos sa pagdumala ni Pastor Gonzalo Visto Jr., ang APM Task Force nagpahigayon sa unang meeting diin napili ang mga opisyales nga mangulo sa nagkalain-laing bulahaton alang sa maong ministeryo. Ang Adventist Possibility Ministry, usa ka espesyal nga programa nga naghatag pagtagad, paglaom ug oportunidad alang sa mga individual nga adunay kadaiyang hagit sa kinabuhi, sama sa PWDs, biktima sa pagpang-abuso, mga balo o kabataan nga walay ginikanan. Tumong niini nga paosbawo ng ilang espirituhanon ug pisikal nga kahimtang aron sila makabati nga kabahin gihapon sila sa simbahan ug sa komunidad. Kini nga lakang usa ka gamay apan hinungdanong pagsugod sa pagtukod sa usa ka fully functional nga grupo nga nagtinguha sa pagtabang ug pag-amuma sa mga nanginahanglan. Uban sa gugma og suporta sa iglesia, naglaom ang APM Task Force nga mahimong dako nga panalangin sa komunidad samtang nagdala sa mensahe ug paglaom, paghigugma ug kaluwasan ni Kristo. Kini si Dion Cuenca alang sa MISPA Live News and Commentary. Daghang salamat niana nga report.
Tuod man atong iapil sa atong mga pag-ampo ang atong mga lideres ug mga pangulo sa iglesia sa matag buluhaton nga gisangon kanila. Ngaygala anhita sa Western Mindanao Conference. Intensibong pagbansay sa pag-ibanghilyo o pagpangulo sa Western Mindanao Conference nagmalampuson. Atong sutaon ng detalye, pinaagi ni ini nga report. Uban sa paningkamot sa Southern Asia Pacific Division, alang sa Harvest 2025 Evangelistic Initiative, nagkatigom ang mga miyembro ug mga lideres sa iglesia sa Western Mindanao Adventist Academy alang sa usa ka intensibong pagbansay sa pag-ibanghelyo ug pagpangulo gikan sa Enero 31 hangtod Pebrero 2, 2025. Ang tulo ka adlaw nga kalihukan nagpunting sa pagpalig-on sa espirituhanong kahanas, pagpangulo ug pag-ibanghelyo nga usa ka dakong lakang sa pag-andam sa matag miyembro sa iglesia alang sa mas aktibo ug epektibong pag-apil sa misyon. Gipanghingusgan kini sa atong mga pangulo sa Southwestern Philippine Union Conference nga mao'y nahimong mga resource speakers aron matabangan ang matag miyembro nga mahimong aktibong disipulo ug saksi ni Kristo. Gipasiugda ang daghang estratehiya sa pagdala og kalag, pagpanguna sa pagtuon sa Biblia ug pag-amuma sa espirituhanong pagtubo alang sa mga bag-ong magtotoo. Ang kaumhan sa Western Mindanao Conference magapadayon sa pagtabang ug paggiya sa mga lidere sa iglesia aron masiguro nga ang matag usa andam sa pagtuman sa misyon nga gisangon kanila. Gilauman nga ang epekto ni ining inisyatibo mulapad pa sa gawas, makaabot sa komunidad ug makausab sa mga kinabuhi alang sa himaya sa Dios. Daghang salamat nga nga update ug padayon sa pagpaligon sa atong bulaton sa kaluwasan, pinaagi niining mga aktibidades sa manining intensibong pagbansay sa pag-ibanghelyo. Alang sa atong international news, Adventist Partnerships nag-una sa relief part para sa Southern California residents ug Andrews Memorial Hospital nagpaligon sa pag-atiman sa panglawas sa Jamaica sa paglunsad sa bagong mga serbisyo. Si Kapaglaom Glenny maghatag sa detalye. Kapaglaom Glenny. Ang Adventist Health Glendale Adventist Health Global Mission sa Southern California Conference ug ang Pasadena Seventh Adventist Church nagtinabangay aron suportahan ang mga residente sa Altadena ug Pasadena nga naapektuhan sa mga sunog. Sugod ni adtong Enero 10, 2025 nang hatag sila og mga donasyon, mga supply sama sa air purifiers, vitamin, water, and 95 masks, pagkaon ug mga hygiene kits. Ang mga voluntaryo lakip, ang mga chaplain ug kawani naghatag og emotional ug espirituhanong pag-atiman. Longer-term support plans include providing food, water, medications, and new clothing along with 10 apartments for evacuees. Ang Adventist Health Glendale nagsuporta usab sa medical nga baryo alang sa pag-atiman over the next 9 to 12 months. Ang Andrews Memorial Hospital sa Jamaica naglunsad og bagong MRI ug cardiac catheterization laboratory nga mga serbisyo nga nagtimaan sa usa ka mahinungdanong lakang ngadto sa pagkahimong usa ka high reliability nga institusyon sa pag-atiman sa panglawas. These services address gaps in diagnostic imaging and cardiac care nga nagpauswag sa kapasidad sa ospital sa paghatag sa tukma sa panahon ug tukma nga pagtambal. Ang ambasador sa US sa Jamaica nga si Nick Perry highlighted the role of the partnership in strengthening the country's healthcare infrastructure. Ang AMH usa na karon sa pipila ka pinili nga mga pasilidad sa Jamaica nga nagtanyag sa mga serbisyo sa MRI ug cardiac cath lab. Ang ospital nagpadayon usab sa kritikal nga papel niini sa mga serbisyo sa immigration nga nagpahigayon sa gikinahanglan nga medical nga examination alang sa mga aplikante sa immigrant visa. Kini nga kalambuan gisuportahan sa Advent Health nga nagdonar og mga equipment lakip ang MRI scanner ug cardiac catheterization machine.
Ang focus ni ining kolaborasyon mao ang pagbatok sa pagtaas sa rate sa sakit sa cardiovascular sa Jamaica uban ang pagpangulo sa AMH o gipahinungod nga pagbag-o sa pagmaneho sa mga trabahante. Ang padayon nga pag-uswag sa ospital nakatampo sa estado sa pag-atiman sa pangluwas sa Jamaica. Alang sa dugang nga kasayuran, pwede nato bisitahon ang opisyal nga mga balita sulod sa Seventh Adventist, ang ANN ug Adventist News Network sa Facebook ug website. Mao kadto ang mga impormasyon nga nakaylap kay sa balitang international. Ikaw ug ako mahatagan og paglantaw sa maayong kasinatian bisan asa man sa kalibutan. Hangtod sunod higayon kini si Glenny May Perez lumaktod alang sa MISPA International. Daghang salamat kapag laom Glenny, kiniti mailhan nga ang atong iglesia abtik gayod sa pagduso sa buhat sa kaluwasan. Sa pagbalik mga higala, ministerial orientation og ordinasyon alang sa mga lider sa simbahan, gipahigayon sa Adventist Convention and Media Center sa Southern Mindanao Mission Headquarters. Og Pebrero na usab, og ang kalibutan nagsaulog sa tema sa gugma. Unsay gimando sa Biblia mahitungod sa gugma ug kaminyoon. Unsay mga sikreto sa paglampos ug sa pagkahimong malipayon nga Kristiyano sulod sa kaminyoon. Og unsay kalabutan sa Kristohanong pagkinabuhi sa mga tahas isip bana ug asawa. Kini pagkabatbato ng tubag sa MISPA Commentary. Kini uguban pang mga balita at tangi dinilang sa MISPA Live News and Commentary. Kamusta naman mo? Okay lang, Eb. Nasaan yung pagkaibaw nga ako ni? Alams na basta bahin galing sa mga buutan o gwapa, kusog kayo mong mga sense. Hala, uy! Bitaon, ako'y dala pagkaon o Uy, tama! Pagkabutan, boy. Salamat kay Iba. Salamat kayo. Welcome. Oy, ano man na? Kanong duha man na ka dyan di lagi? Isa. Wala ka ganin ko kadawat. Ay, wala mo dyan. Salamat. Pasensya na kayo mo ha. Mauragid na akong mahatag. Eb, abi ni mo, Eb. Kami buta, apan nakita na mo ang kadaghanan nga gaagi din nabuta na po. Oh, how come? Ang mga tao nga niagi dire, naputaan sa ilang mga kasuko, usay sa ilang mga disappointments. Oo, no? Ang uban nabutaan sa ilang kasuko sa kinabuhi. Ngayon, na sila'y makita sa brighter side than being mad. Ug ang uban, nasulawan sa kahayag sa uban. Ug wala nakakita sa kaugalingon nga kahayag. Ang ending, napuno sila sa inggit. Bay, kung sa ganit tambayan ng masulawan ka tungod sa kahayag sa kwan? At taga na og sunglasses! Before po day kayo mo din ba? Uy! Bali! Kana! Ugoy, man kay kabutaoy. Pero abi ni mo, Ib, ay ingon sa Bible, tungod sa paghahabol sa kasing-kasing sa tao, dili na sila makabati ug makakita. Pero, balik na sila sa Ginoo, mag-ayuhon sila. Brown out! Alam, nag-brown out naman day mo ulit ako ha! Eb, pakitay sa good milk kwan, solo or flashlight. Ib, ikaw rin dyan mong shining armor ug our last hope. Ikaw ang sugo ng liwanag ng bituin. Pero dyan, atong mga coins dyan. Ano kailangan ba naman mo suga? Uy nga, di ba di po mo makita sa dalat? Ib,
responsibilidad nato ang safety sa uban. Kung wala mi suga, mapandol sila namo. Ang sipiat namo makapandol sa uban. Maayon tatog ikaw ang ma-full namo. Bitaw ana ang Ginoo, kita ang kahayag sa kalibutan. Ug atong ipakita ang kahayag sa uban. Lagi no, sige magkuha sa kong flashlight ha, kay wala na magisulo karon modern era na biya. Sige, wait sa mo ha. Sige, salamat kay Sige, Baeb. salamat. Jan, nahurot ng coin si Jan. Nasa ako, Ay, salamat. Ala, pasensya kayo mo. Ilani man nga flashlight akong Salamat, nakuha. Ken. Itaw na ako sa iya. Tala, uli ta sa balay, gigipahitan natang lulo. Gawid mo na ako, mga bro. Sige, taro, aglakaw dyan na dyan. Tulad mo sa akin, nasa kuha nyo mga kugmaon. Ngit-ngit malagi na nga suga. Ako ang kalada mo, kita naman sa kong kanon. Naunsay man yung mga bato ay nag-flashlight man. Makita ka sila using ana. Bradex, Migoy, nag-flashlight me para makita ninyo sa dalan. O makita ninyo ang among kahayag. Yes. Ug bisan brand out, ngit-ngit ang dalan. Sa gamayng suga nga mong na-share sa dalan, naghatag ni og safety sa uban. Sama ninyo. Pagka-bright gidahan ni Hilaw Ludi na kita mo sugod karon ba? Pit malo kay mo mga ideas. Sorry mga brad daw. Sige, amping mo yung dalan. Amping. Praise the Lord. Amen. Oy, awit mo sa ako. Dagang salamat yan nga pahinumdum nga ang matag usa kanato aduna gayud buluhaton nga gisangon kanato. Sa pagpadayon, ministerial orientation o ordinasyon alang sa mga lideres sa simbahan gipahigayon sa Adventist Convention and Media Center SMM Headquarters. Si Kapaglaom Serenity Boncaville magayagyag sa balita. Equipping for Service ang atong tema sa atong mission-wide ministerial orientation for deacons, deaconesses, and pastors ordination nga nahitabo dinhi sa Adventist Convention and Media Center, Southern Mindanao Mission Headquarters. We are happy that our territory is blessed by God in so many respects. Naa dinhi ang daghan nga mga putasan, naa dinhi ang daghan nga mga kalubihan, naa diri ang daghan kaayo nga mga palaisdaan. Uban pa nga avenues din ang Dios nagapanalangin sa iyang mga katawhan. So kung imong tan-awon kana nga potential, it is very easy to make an assumption nga kini siya nga union dako kay ang potential sa iyahang growth. Dili lamang siguro gyud numerical, pero gusto nato nga ipasantop sa itong mga kaigsunan nga we have envision that this union, including all our missions, and in particular the Southern Mindanao Mission, will grow spiritually. Doon sa ba ang pagpapaayo sa Ginoo sa iyang iglesia na mauna sa iyang pagpili. Ako malipayon nga nahimo akong kabahin ini nga programa og dili kabuntagon daghan kayo nga mga matun-an nato nga maoy makahatag kanatong kalipay. Labi na gyud sa atong pagka himong anak diha sa atong Ginoo. Unya ang atong kinabuhi maporma, mahulma sa tubangan sa Dios, kauban sa atong mga minahal sa kinabuhi nga maandam kita, samtang nagahulat kita sa pagbalik sa Ginoo. Bot nako nga ipadasig ang tanan nga diin magahimo og pagpadayon sa pakilambigit sa buluhaton sa Ginoo. Ilabi na ni atong Harvest 2025. Kay pinaagin ini mga pinangga nako mga kaigsunan, mabatnan nato ang dugang kalipay sa pagpangabunday sa buluhaton sa Ginoo og dugang panalangin. Kay ngano inihigayon na kita maghimong kauban ni Ginoong Hesus nga magbubuhat alang sa pagsangyaw sa mga balita, pagpahibalo sa mensahe sa kaluwasan ngadto sa tanang makatawhan nga nagpalibot nato. Padayon kita sa pag-ampo sa atong amahan aron panalanginan ug lig-unon ang atong mga leaders dinhi sa Southern Mindanao Mission aron sila mahimong kahayag ug magadalag paglaom sa tibuok kalibutan samtang kita maghulat sa pagbalik sa atong amahan. Kini si Serenity Boncaville naga-report para sa Mispa Live News and Commentary. Daghang salamat sa mga update sa atong mga igsuong magbubuhat diya sa Southern Mindanao Mission. Mga kapaglaom,
Karong simanaha, ikaw ba nakasaksi sa kadaghang negatibo sa social media? Mga balitang kamatay, kasakit o mga batang nawala? Tingali ubay-ubay na gayon imong nabasa apan kumusta man ang atong panghuna-huna karong panahona? Nakaapekto ba kini sa atong mga pagabuhaton sa matag adlaw? Tingali ang uban, dili kaganahan mo gawas tungod sa kadaghang balita sa kidnapping. Apan si kapaglaom tuwing adunay mga kasinatian kung unsaon nato nga magpabilin kitang dili matarog niini nga mga balita. Ato kining susihon mga higala diri lang sa Unsa Daw. Grabe na jud ang kagubot sa kalibutan karon. Usahay dili na jud ta ganahan mo scroll sa cellphone kay halos na lang tanan bad news o kini makaapekto jud sa atong panghunahuna nga mahimo tang mag-overthink. Apan isip mga Kristohanon, mga higala, unsa may angay natong likayan o angay pagabuhaton aron ma-maintain ang kahimsog sa atong mental health. Tara, ato silang pangutanon. Unsa may mo ang angayan buhaton aron ma-maintain na rin mong ka-upsize yung panghuna-huna or imong mental health? Balik dito sa sa Ginoo, sa sabakan sa Ginoo nga kita biyaan nato ng mga di nato nasundo nang nasa kalibutan karon nga mga binuwang labi sa social media. Makita gini mo nga di gyud maayo. So pagbago lang jud ang kulang balik dito sa sabakan sa Ginoo. Una sana mag-ampo jud, then dili ra kita ra mag-ampo. Iampo pa lang ubana, magpabilin gyapon ng kalinaw ug kausa, mao gyud na importante. Ako maning kamot na lang ko. Dili na lang ko maglantaw aning ilang ipambuhat nila. Kailangan maning kamot ta para po sa ato ang pamilya. Ang sundo na to niya to ang nilason karon di sa kalibutan, wala gyud magpadagang yung mga pangitabo nga wata kabalo. Mahitabo pa jud sa tuwa o walay mga pagbago. Magkinabtanay. Basta ako ra gyud niya. Mag-ampo ra gyud number 1 gyud ang ampo gise. Wala na ko ikuha na lang mga inanang palibot. Kay sa mota karon murag apiki kay karon ng panahon na gyud. Kailangan kita makayod. Iya na lang kita kuning kamot ani. Ana lang gyud siguro. Bahala na sila. Unsa daw? Unsa magiingon sa Biblia bahin sa pagpadayon sa kahimsog sa pangisip? In all thy ways acknowledge Him and He shall direct thy path. So, importante mga kapaglaom, sa maayong panglawas, number 1, ini pagsalig na to sa Ginoo. Saligi po imong partner, saligi po ang imong mga kabataan o sa imong palibot. Kaya aron doon na kay sakto muna na. Kaya kung dili sakto muna na magkaigsunan, magsige na lang ka og puro na lang pang suspekta na ng imong makita diha. Una-una nimo nga murag dili na nimo masaligan ang tanan mga tao. Importante gyud pod ang pagsalig. Number 1 dito gyud sa Ginoo. Para nga total dependent ato sa Ginoo, dili ka mabalaka kung unsay mahitabo sa unahan. Ingon sa John 14, "Let not your hearts be troubled. You believe in God, believe also in me." Tumaw na siya nga dili gyud magkabalakay, magwol man to kasing-kasing, apektado atong una o apektado usab ang atong maayong panglawas, dili na makakatulog kung nakay problema. Pero musalig ka sa Ginoo, lami ang imong katulog. Mata ka nga dili maglabad imong ulo. God bless sa tanan. Unsa daw? Mga higala, ang Biblia nagsaysay sa kahinungdanon sa pagpangitag kalinaw o kini makaplagan lamang kung kita adunay pagsalig sa Dios. Kanunay nga magdasig sa pagampo aron mabungtog ang mga kabalaka. Kini si Taweng Galigo nagpahinomdom nga kanunay think of happy thoughts mga higala. Hangtod sa sunod gayon, dinhi lang sa Unsa Daw. Daghang salamat kapag lam tawing niana nga mga tips.
Sa laing bahin mga higala, Family Day 2025, malampusong gipahigayon sa Delmar Adventist Elementary School. Di na mga pamilya nagkahiusa sa usa ka adlaw nga puno sa kalipay ug panaghigalaay. Alang sa dugang nga detalye, ania ang report. Sa usa ka makapadasig ug malipayong panaghiusa, malampuson nga gipahigayon sa Delmar Adventist Elementary School ang Family Day 2025 niadtong Enero 29, 2025. Ubos sa temang Faith, Family, and Fun. Ang tulunghaan magpahigayon og usa ka makalingaw ug hinumdumong Family Day nga nagpakita sa panaghiusa ug kasadya. Gisugdan ang maong kalihukan sa usa ka makapag-ugnat sa kusog nga fun run nga gisalmutan sang mga estudyante, ginikanan ug mga magtutudlo. Gisundan pud kini sa mainitong duwa sa basketball ug usa ka malipayong improvised volleyball match alang sa mga ginikanan. Nagkahiusa-usab ang mga pamilya sa pag-apil sa nagkalain-laing mga parlor games nga naghatag kalipay ug pagpalig-on sa panaghigalaay. Dugang pa ang mga opisyales sa Home and School Fellowship nga naghatag dugang excitement sa kalihukan, nag-andam og mga papremyo alang sa mga pahinam nga raffle draw. Sa pagtapos sa adlaw, makita sa matag nawong ang pahiyom nga nagadayag nga kalipay. Timaan sa usa ka malampuson ug makapahinam nga selebrasyon sa pamilya ug panaghiusa. Congratulations sa malampuson nga Family Day sa atong mga magtutudlo ug mga estudyante sa Delmar Adventist Elementary School. Padayon sa pagdala og kahayag sa atong mga kabataan dinhi sa syudad sa Cagayan de Oro. Mga higala, ang Hope Channel South Philippines wala lang kini naning kamot sa pagbuhat og programa atubangan sa telebisyon, apan kini nagpadayon sa pagpalig-on lakip na usab sa pagbansay sa mga crew and staff pinaagi sa pagpangandam alang sa mas epektibong pag-alagad. Alang sa detalye sa baguhay lang gipatigayon nga Master Guide class, aniya si Kapaglaom Reman Apa alang sa report. Nagpadayon karon ang progressive class for Master Guides ang Hope Channel South Philippines ug gisalmutan kini sa cruise ug talents. Usa lamang kini sa mga pamaagi alang sa pagbansay ug pagpalambo sa kahanas sa matag usa. Nahimong magtutudlo ang mga opisyal sa Adventist Youth Ministries sa North Central Mindanao Conference. Hope Channel South Philippines Talents and Crew is composed of young people, and these young people are into the palm of our hands kung unsaon na mo sila pag-develop ang ilapong skill. So most of the time they are at the studio working and giving hope to all our viewers, and it is also our responsibility nga sila pod ma-fill-inan, mahatagan pod og kahigayunan nga maka-learn on their own. So that is why this progressive class is designed for them to be equipped, not just all the time will give their talents and their efforts to our viewers, but also amo pong responsibilidad nga tagaan sila ug kahigayunan nga ma-equip at maka-learn. Pamaagi usab kini aron nga magihan sila sa pagserbisyo sa komunidad pinaagi sa ilang nakatunan ini nga programa. Kini si Reman Apa alang sa MISPA Live News and Commentary. Praise the Lord. Dagang salamat Kapaglaom Reman. Mga higala, aniya ay pipila ka mga batanon nga adunay dakong gugma sa pagtabang sa buhat sa iglesia. Diin sila naghatag og dakong panahon, nagsakripisyo sa ilang mga prioridad, naggahin og mga salapi alang lamang sa mga programa sa pag-ibanghelyo. Atong tanawon ang report.
Director, Creating Change. Mao kini ang tumong sa gipahigayong Moral Recovery Camp 2025 nga gidumala sa mga maabdi kong lideres sa Adventist Youth Ministries diri sa North Central Mindanao Conference. Ang Moral Recovery Camp usa ka bagong programa nga gimugna sa Adventist Youth Ministries sa North Central Mindanao Conference alang sa mga batan-ong dili Adventista. Tumong niini mao ang pagbansay sa mga batan-on sa ilang kahanas ug sa pag-edukar kanila sa mga hilis-gutanan mahitungod sa teenage pregnancy, screen time management, bullying, honoring parents ug uban pa. Kini nga programa gidumala sa Adventist Youth Ministries sa North Central Mindanao Conference pinanguluhan sa mga opisyales lakip na niini si Gerson. Si Gerson usa ka kanhing church treasurer ug kasamtangang elder sa Tagulwan Central Church. Siya usab usa ka magtutudlo sa Department of Education ug kasamtangang class advisor sa Apo sa Kahoy National High School sa Claveria, Misamis Oriental. Bisan pa sa iyang mga buluhaton, isip usa ka magtutudlo, nakahimo gihapon siya sa paghatag og panahon alang sa buhat sa Ginoo. Pinaagi niining Moral Recovery Camp, isip usa ka Camp Senior Deputy Director. Nagsugod yun siya sa observation. Kumbaga nag-crafting og topic nga dapat itudlo sa mga bata. Hanto ni come up mi sa system sa topic nga kanang kailangan sa karon nga generation. So as kung sa may problema sa atong community karon, we have teenage pregnancy, we have bullying, tapos kanang screen time management. So muna siya ang paningkamutan aning moral recovery nga mo gid siya nga topic ang dapat nato i-share sa ato nga mga bata. Ato gikuha ang mga senior high school nga student, ato silang gi-workshop, gi-train aron sila ang mahimong counselor. Aside ana, napuntay mga counselor nga gikan sa atong kanang kagalingon gyud atong mga counselor nga mga master guide, mga pathfinder nga at the same time mo bali mo assist sa ila. So kani siya nga eskwelahan na ani siya mga more or less mga 2,500 ka mga students nga nag-appeal karon. Kaya ang uban nga mga teachers nila, gihimo nila pud ni siyang appeal sa ilang performance task. Ilabi na jud sa values nga mga subjects. Aron lang mag-cater nato ang 2,500 ka mga students. So kinahanglan ta og mga 250 pod ka mga counselors. So muna nga amo always gina-invite ang different churches, mga pathfinder classes sa different churches. Appeal mo ani mga activities kay ang inyong mga abilities, ang inyong mga learnings need pud nila o need pud namo. Og usa sa mga miresponde sa maong panawagan mao si Annalyn. Siya nagtrabaho sa usa ka US-based company nga nahimutang sa Cebu isip usa ka senior accounts payable. Dinhi sa Moral Recovery Camp, si Annalyn nag-volunteer isip usa sa mga scribe. Sa scribe kay nami mga runner kanang magdagan-dagan kay mag-check sa kaniang points para sa mga campers. So sa ako kay more on paperwork then sa kaniang computer kay ako ang ga-consolidate sa tanan points sa mga campers. So ang challenges nato no kay ang ato ang mga campers kay non-SDA. So lahi ang ilang culture, lahi sila model og mga tao. So kamo kay ga-adjust sad mo. O kani ang ipakita gyud ninyo nga kaning example mo para sa ila ha. Para makita nila nga ay mga SDA din ni sila, ay okay din ni sila, mga butan din ni sila. So makita tang example basta hinay-hinay wag ma-open sa ilang mind ang mga SDA. Usa sa mga camper ang nakasinati sa milabay nga MRC ug mao kini ang nahitabo. Ana may counselor nga perti gyud siya kabugoy. Usa siya sa mga patawag nato nga badlungon sa ilang unit. Until such time nga sa isa ka tuig paghuman sa MRC diri sa isa ka tuig nga mga duration nagbabautismo siya. So dili man sa ingon nga nangdanita sa ila, but then
ila man ang choice. Kini nga programa miabot sa buhatan sa Department of Education, Cagayan de Oro. Then nakita sa atong sa division sa Department of Education rin sa Cagayan de Oro nga epektibo siya. So meaning gipagikan sa division sa Cagayan de Oro, gipasa siya dito sa region, then gi-approve na siya. So meaning ang moral recovery nga program nahimo na siya nga program ibalik karon sa DepEd. Si Gerson ug si Annalyn pipila lamang sa mga staff nga nagserbisyo ni ining moral recovery camp ug aduna pay daghan kanila nga nagagikan sa nagkalain-laing lugar sakop sa North Central Mindanao Conference nga bisan pa man sa kapit-os sa panahon sila sa gihapon nagserbisyo sa buhat sa Ginoo. Apan unsa man ang nagdani kanila nga moserbisyo. I think I love volunteering kay ang impact bitaw nga imong makuha dili lang para sa imong self o kanang makita sa ubang tao sa imuha ang difference nga ilahang makita sa imuha and as well kay na ako'y gaka-learn every time daghan ko gaka-learn good every time nga ga-join kong mga inani niani gid mi dinhi kay tungod kay na feel namo nga nindot kayo ang paminaw kung maka-serve ta og mga ingani nga mga activities kanang love gid ako mag-volunteer kay grateful ko sa opportunity nga kanang chance nga gihatag sa akong parents nga since elementary kay gialaw ko nga mag-join og mga activities sa church nato. Every time nga mag-serve ka, ang kakapoy naa. Pero ayha na imo ma-feel iniguman. O sa diha karon kani kamulo pa o wala mo kakapoy ang imong bati man. Pero pangitaon nimo sa sunod. O kana nga kakapoy murag makapangutan na pagkakanusam na sad kaha ba? Pwede na ako matest no makita sa akong self nga kani ang daghan ko gaka-learn o gakahinahinay na akong change nga ay okay mas better di ay nga kanang atong bag-ohon atong kaugalingon. So murag daghan ko gaka-go ko ba ang personally Ginauman nga makahatag inig inspirasyon sa atong mga bataan, makahatag kabaguhan o mamakimong kahayag ngadto sa uban. Kini si Analiza La Victoria alay sa Mizpa Live News and Commentary. Pagkadasig na lang gayon mga higala sa atong mga volunteers. Daghang salamat niana kapaglam Analiza. Mga kapaglaw man ay usa ka sugilanon diin sa unom ka tuig siya nabilanggo tungod sa pagpatay. Naagian niya ang bisyo, sugal ug uban pang pangkalibutanon nga mga binuhatan. Apan ang kanta nga naguluhan salig lang sa Ginoo may usa nga nakahatag kaniya og inspirasyon ug kabag-uhan sa iyang kinabuhi. Dako ang iyang pasalamat sa Hope Channel sa programa nini nga mo'y nakapabag-o sa iyang kinabuhi. Mga higala atong saksihan ang kinabuhi ni kapaglaom Ronelio Buntaw, dinhilang sa Stories of Hope. Haligi lang ang Ginoo, kaysa magmando kanimo. Subaya lang ang dalan niya, kay ang ganti madawata. Ako diay si Kuan, Ronelio Buntaw. So sa ako kinabuhi kanadto, ako dili jud ko SDA. Katolik jud ko dati. Usa jud ko ka makasala, usa jud kadautan. Kuan buhat pa ko nga dili maayo. Wisyo, sigarilyo inom. O ana sa mga kailayan, nakabuhat po ko pagpadugong tao. Muna siya nga napadulong jud ko dito sa Kuan, napriso jud ko Kuan katuig hapit magpito sa akong kaso sa Kuan homicide. Ay, pagkauman lagi kay sa pagdaya nako wala pa ko imong ritso nga Kuan jud ni duol sa Ginoo. Sige pa ko balik og inom, balik pa kong bisyo sa tilayan sa diha na nga pag Ginoo sa kadaghan jud niya panahon nga iya di kong gitabangan nga sa mga labi na sa mga disgrasya. Kana ko nga naa jud ang Ginoo. Sumuto nga kauno na naka-decide jud ko nga tas mayo siguro nga mga lagad tas Ginoo ani kay ini kamatay nata sa yaha.
di mo to nga ka-decide di ko nga sa higayon nga dito mi sa Banisilan nga gi pagmasakir mi dito ya dito nakakuha na jud ko nga mo balik ko pangalagat kay para nga mas mayo din mas kauno ko nga wala imposible sa Ginoo kung basta muduo lang niya iya jud ay tangdawaton bisag makasasala ta naka-desisyon dahil ko nga kuan ko nga sa ano kamubalik ako pag kuan ani wano mo simba mubalik ako pag pangalaga sa Ginoo ni so bonin to nga pagandoy sa kinabuhi jud nga makapangalaga jud ko sa Ginoo kapaminawan po ko sa mira akong pagpaminaw sa dias kaning LCM sunod sa kining sa cellphone nga tanawan po ko diya sa Hope Channel kanta nga nakatandog jud sa kuha nga kuha kanta kanang saligi lang o kanang kanta mo dyan ay usa nga nakakuha jud sa kuha hugot jud sa kuha nga mubalik sa pangalagan ang Diyos kani mo gatawag buot kaniya mo tagad ang daotang binuhatan kinayang pati saligi lang ang Ginoo kaysa magmando kanin supaya lang ang dalan niya kay ang ganti madawata muna nga kantang mangsunan nga ako jud nga na panan jud niya ako na jud dawaton sa Ginoo sa akong kinabuhi yung moto nga ni dool jud ko wala nga koy gingawa ni adto jud ko sa usa ka simbahan sa Demban dito kuan jud ko kuan niya pabagustade salamat rin ko tungkol kay ano gibagustade ko nila mo ni karon akong ikasulti na binagay katong mga katawhan nga para kaila kang Ginoong Hesus ila binagay pareha sa kuha nga mga kriminal so dili pa jud ulay ang tanan sa kinahanglan jud ay tanga muduol niya tungkol kay ngano ang Ginoo dili jud ay siya mo talikod basta mo sampit lang jud niya bisan pa man sa kakasala basta muduol jud ka kang Ginoong Hesus siya andam gyud niya mudawat sa imuang o kana imo na po siyang pagadawaton salamat kayo sa Hope Channel nga ilabi na sa kanta ng saligi lang na mao jud ni nakapatandog sa kuha nga mubalik sa pangalagat sa Ginoo. Salamat kayo sa Hope Channel o ilabi na gyud sa atong Ginoo nga naa sa langit kay di kita niya pasanggan. Daghang salamat ni anang sugilanon sa paglaom igsuon Ronelio Bantao. O kung kamo mga higala na panalanginan sa itong mga programa dinhi sa Hope Channel o bisan unsa pa man nga mga sites ubos sa pagdumala sa Hope Channel South Philippines, mamahimo natong ipahat mga igsuon. Message lang kita sa Hope Channel South Philippines page aron pod mapahat nato sa uban ang atong mga sugilanon nga makahatag og inspirasyon. Mga igsuon, anhita sa atong panahon. Ikaw ba andam na sa bulan sa gugma? Sa dili pa kita maghisgot yan ng Pebrero 14, anhisa kita sa atong panahon sunod semana. Ana si kapaglawom Ayesha alang sa Ms. Panahon. Good day mga kapaglaom! Unsa man inyong gidala-dala this week? Payong or kapote? Karon mga kapaglaom, ato na pong pagasataon, unsa na po ang atong pagadalon para sa atong panahon for next week, February 9 to 15, 2025. On Sunday mga kapaglaom, mga atong kauban nga panahon, cloudy with a couple of soaking showers in the afternoon nga may temperatura at 24 to 33 degrees Celsius. On Monday mga kapaglaom, cloudy, a couple of showers in the morning, followed by occasional rain and a thunderstorm in the afternoon, og kini pagaparisan sa temperatura at 24 to 31 degrees Celsius. Cloudy with a couple of thunderstorms ang atong makauban on Wednesday with 25 to 32 degrees Celsius nga temperatura.
Mostly cloudy ang atong makauban kapag laom with 24 to 33 degrees Celsius on Wednesday. Sun through high clouds at 24 to 32 degrees Celsius ang atong makauban on Thursday mga kapaglaom, and on Friday periods of clouds and sunshine with a shower in places. 24 to 35 degrees Celsius ang atong temperatura, and rain at times on Saturday. Nga kini pag-ubanan sa 24 to 31 degrees Celsius sa tibuok nga adlaw. The sun will set at the same time at 5:51 p.m. on Friday and Saturday. Have you been showing to your loved ones that you love them kapag laom? Here are simple ways to express and make them feel that they are appreciated and loved by you mga kapag laom. First is by doing random acts of kindness, being respectful, not forgetting to use polite words like thank you, showing some effort, spending time with them, listening, and by showering them with compliments. Hugot panahon na po kita mga kapaglaom. Sometimes we question mga kapaglaom nga no wala na to nakuha ang atong mga gusto. Maybe that's because God has a better plan for us. So, in everything you do and in everything you want, pray for God's guidance. Kininyong Miss Panahon, Miguel Ayasha Dumancas. Still meet again dito sa Miss Pa Nahon. Daghang salamat sa mga weather update kapaglaom Ayesha. And mga kapaglaom, it's February, the second Sabbath of the month. Kapaglaom, Renel, magugma-gugma na sad ni ba? Daghan. Ang tema gid sa pagsulod gid sa February, kay gugma-gugma na gid na ang tema. February. Bisihan sa kadaghanan. Gikabisihan yun. Makarelate magud ang tanan. Oo, makarelate. Oo. And sa ato ang commentary kapag laom, Renil, it talks about marriage. Yeah. Unsa man ang isip, pila na mo ka years ni Ate Ken gani? Namin yung itong 2018. 2018. So, pila na ka years? Daga na po doon. Basta, so katong 2018, hantod karon. Taas-taas na. Malipayo. Naagi din masulubon. Kaya na may malipayo. Malipan ko nga. Kadugayan, murag muminus ba? Muminus. Unsa man imong mga tips kapag laom, Renil, syempre sa amo nga wala pa misulod sa kaminyoon. Sa uban sa mga kapag laom nga kamulo pa ba kanang naga-process pa nga maghimo og kanang mauwan bitaw, mausa sa kaminyoon. Unsa imong mga tips sa mga kapag laom? Kay malipayon man gid imong kaminyoon. Ang isa sa kumingon nga mga kapag laom, nga di gyud nato walaon ang Ginoo gyud sa relasyon. So siyempre moagi pa man uyab-uyab nya usahay ang mubayas ta ba sa atong uyab uron sa ba na di ato kalimtan kung unsa ang mga gisulti sa Ginoo sa Biblia nga mga kuan uban pon mga writings ni Ellen G. White. Dapat love triangle gid ni, but not the love triangle that we used to know as a human as we are, but the love triangle that you have God in between your relationship. So mugid na ang tips, ang sekreto nga usa ka malipayon nga kaminyoon. Okay, nanatay mga advices kapag laom. Yes, and daghan pong salamat sa itong mga missions and conference, sabi na sa itong mga communication director o sa itong mga MISPA team sa nagkalain-lain nga mga konferensya diri sa Kapupudan sa lawak sa atong nga union. Daghan kaayong salamat sa pagpadala sa inyohang mga reports ug mga kadasigon nga daghan putag na bless kapag laom, Renel. Yes. O kapag laman, ang ato day iampo ang ongoing Harvest 2025 karon sa NEM. Yes. Sa kaning Harvest 2025 nga it's a initiative bitaw nga dako kaayo nga ebanghelyo sa tibuok Pilipinas ug natapos atong ZPM nahuman pod atong WMC and kasamtangan ang ato nga NEM nga gipahigayon ang ato ang pagbansay sa atong mga lideres. Og mao kadto ang atong nakalap nga mga balita, atong nasaksihan ang nagkalain-laing mga balita, positibong balita ug mga sugilanon sa paglaom. Kini ang inyong ubos nga igsoon, Reniel Capon. Sugilanon nga makahatag kanato og kadasig ug kaligon sa atong pagtuo. Kini inyong kapaglaom Analiza La Victoria sa kanunay ng hinaot nga mga pulong sa gugma magpatigibabaw sa matag usa kanato. Hangtod sa sunod higayon, may our Heavenly Father who watches over us, watch over you and me till we meet again here on MISPA Live News and Commentary.